Okay, trade review for yesterday's trade. February 24 trades. So, paano ba? Okay. Eto. So, gamit ko na trading firm is Tradify. And ang kagandahan sa kanya is, ito, meron siyang trading journal. Um, Hawig 'to ni ano, I mean kamukha 'to ni Tradezilla. So if gusto niyo rin i-check, yung Tradezilla na siya yung number one trading journal currently for forex, futures, and stocks, check niyo yung link below. Ah, Magandang tulong siya. Pero ito, si Tradify, ang gandahan sa kanya is meron siyang sariling trading journal. If makikita nyo. Halos same yung ano, may calendar. Ito, technically itong calendar yung pinaka-favorite ko. And of course, yung mga basic, which is win and loss, profit factors, yan, streak, and yung trade win percentage, and yung PNL syempre. So makita natin yesterday, Feb 24, medyo ito, over trading siya. Pero kahit paano na recover ko naman yung trades ko. Um, let's see. Nung naka-live ako, dalawang trade lang yung tinake ko, isang loss, isang win. So, two contracts to and two contracts din to. Then, later, uh, uh, medyo mga late, siguro mga 7 p.m. Philippines, mga 6, nag-trade pa uli ako. And, meron, dalawang loss and naka-recover naman siya. Ayan. So, up almost same. Halos hindi gumalaw yung ano. Yun din yun din yung problem kapag nag-overtrade usually. Pag natin. Ito yung parang progress ko for the day. Makita natin volume 8, 2 winners, 3 losses. Commissions, yun sa commissions talo talaga. Yung laki ng commissions. Kasi nga masyado madaming trade, 5. If makikita natin, first trade, loss agad. So, loss tayo ng 800. Then, na-recover natin siya. Makita nyo, 282 yung profit ko nito. Dito na ako nag-stop nun nung nung nag-end ako ng live. Tapos, so night na, syempre, nag-check pa ako ng market and naisipan ko mag-trade kahit na off live na. So, nagkameron tayo ng 2 losses. So, nag-loss tayo ng 123. So, parang nawala yung yung win natin and nag-loss pa tayo ng isa pa. So, mga around 500 yung naging loss natin. And then, na-recover siya nung last trade ko. Which is, naging 264 na mas mababa na yung naging gain ko. So, isa to sa mga problem ko pa rin kahit dati pa nung nagte-trade ako, nag-trade pa ako sa ibang trading firm. Ito yung mga kailangan ma ma-adjust ko din sa trading ko ngayon. Yung timing ko for trade pa din, let's see. Hindi na kasi kita yung dito yung dahil nga nag-refresh na. Hindi na kahit i-on ko yung execute trades, hindi na siya lumalabas. Ganun siya, nare-reset yung nare-reset yung tapos ang pinagkaiba lang din dito kay Tradify compare kay Tradezilla. Pag in-import ko siya, kita yung chart dito wala hindi kita yung chart kaya. So,
yung mga trades hindi masyadong makikita. Pero kita ba kung ano? Ito, long. More on long yung mga trades ko. So, malaki yung ano talaga na hindi, medyo lagi Ito. Nakuha ko tong run na to. Ito yung nag-recover sa akin tong run na to. Tong run na to. Tapos target yung mga equal highs dito. Yan. Expect ko pa nga mag-abot pa siya dito pero maganda yung kahit pa paano naging exit na ako dito. And then after nun, New York session, ganda ng drop. So yung volatility talaga is nasa New York session. Tapos sobrang late ng movement during London session. Meron naman pwedeng run kung gusto mong mabagal, pero ito, ganda ng movement niya sa New York session. Pero yun nga, medyo late na siya for my schedule. So, eventually naman, ma-adjust ko din siya. Ano pa ba? Quick review lang naman din to ng mga trades and preparation for later another trade. Na-take niya yung dalawang low na tinitingnan ko din. So, tapos midpoint nasa midpoint tayo nitong new week opening gap na to. Yan. So, sa midpoint. And, tingnan natin if makaka-recover siya going higher. For today, Tuesday. Tingnan natin. So, dalawang drop na kasi tayo. Tingnan natin sa daily. Tatlo na nga actually. 1, 2, 3. Drop na. Tapos itong technically equalized to. If gusto natin ituloy yung upside, yung pag-run natin higher. Gusto ko maka-recover na siya dito. Kasi if hindi, may mga lows talaga. Kaso ang choppy na kasi nito di ba? Kumbaga parang ang ano niya na, kumbaga ang dami ng swept na nangyari. Tapos meron pa tayo dito equal highs. Ayun lang, gusto kong maka-recover na siya dito. Going higher. Or kahit mabalikan niya tong gap dito. So, daily. Yan. Yan. So, meron tayo ditong ito yung new week opening gap natin. So, pabalik sa new week opening gap siguro yung ideal na pwede. Teka, ito to. So, pabalik dito sa new week opening gap yung ideal na pwedeng maging trade later. Kasi nag-gap up tayo per Monday, then nag-stay tayo above, then nag-drop tayo. Tapos naging resistance, di ba? Tapos nag-drop ulit, taking itong low na to. So, tapos taking din yung itong mga lows na tinitingnan ko. Ayan, objective, tingnan natin later if ano yung magiging movement niya during London or parang overnight session. London session, overnight session. Yeah. Let's see. So, yun lang. For review up tayo ng 264. Let's see for today's trading if ma-reach na ba natin yung 3,000 or kahit at least half 1.5, diba? Yun lang. Bye.